May mga bagay na mahirap intindihin. Cam to cam? Agad-agad? By the way, I'm Alexander. Just call me Lex. I'm Karenina. Just call me Karen. Alam mo yung kilometer zero? Kilometer zero? Magkita tayo. Game. Sa tingin ko lang, baka di na dumating yun. Baka may emergency ulit. Ang kapal na mukha mo! Nag-wait ako ng 2 hours, poser ka! Lahat na nangyayari ay may dahilan. Wow! Luma na yung kalendaryo mo, 2009 pa yan, oh! 2009 nga. 2009 ngayon. 2024! Ayan, oh! Oh. 2009 pa lang dito, I guess 2024 na dyan. Whew. Ang weird, pero ang cool. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, paano mo hahanapin ang para sa'yo? Hindi mo siya kailangang hanapin dahil kusa siyang darating. Kung para kayo sa isa't isa. So, sa zero talaga tayo magsisimula, ha? From zero and beyond. From zero and beyond. Nice! Huwag ka muna mag-aasawa. Anak, makawalan ako ng baby. Gusto lang naman niya makatulong sa'yo. Ganun siguro yung love. Sabay tayo. Let's be one. And let's wait for the magic. My Future You. In cinemas starting December 25, 2024. An official entry to the 2024 Metro Manila Film Festival. Ma! Bakit? Ma, sino yun? Ate? Naiwan ko yung wallet ko. Wala akong pambayad ng taxi. Pasok, pasok! Vincent, bayaran mo ng taxi. Opo. O ano, di ngayon naniwala ka na sa mga sinasabi ko. Noong una pa lang, binalaan na kita tungkol dyan sa lalaki mo. Nakinig ka ba? Nagpabuntis ka pa, nagpakasal, o tapos ngayon ang maanakan, binabastos ka na. Ay, nako. Paano ka na ngayon, Marieta? Paano na ang anak ninyo? Di ka makakibo. Paano? Sa simula't simula pa lang alam mong tama ako. Ano pinag-awayan ninyo? Yung tungkol sa babae niya. Gaga. Parehong-pareho ka ng kapatid mo. Wala kasi kayong iniisip kung hindi ang mga sarili ninyo. Masunod lamang ang gusto ninyo. Kahit mali-mali. Anong ginagawa mo dyan? Ipagdidiinan Ba't gising ka ninyo. pa? O ngayon, papaano na kayo mag-ina? Halika. Nandiyan ba kapatid mo? Manuel, pwedeng bukas Huwag kang makikialam sa amin. Manuel, please. Dapat lang. Anak siya ni Marieta. Kaya niyang panagutan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kukunin ko na ang aking mag-ina. Naitanong mo na ba kung sasama pa ang anak ko sa'yo? Mama, kung inakala mong... Huwag mo ko matawag-tawag na mama. Magmula ng binaboy mo, babaeng yan. Sige na, Anak ko yan! Ka na, ma. Ako na makikipag-usap. Itiwan mo ko, Vicente. Ma. Huwag mo kong pakialaman. Alam ko ang ginagawa ko. Kung inaakala mo, natitiisin pa ni Marieta ang lahat ng pang-aabusong ginagawa mo sa kanya dahil lamang sa sustento ng kanyang kinabukasan, nagkakamali ka. Disenteng babae ang nakilala mo. Disenteng asawa ang nakuha mo. Ikaw ang animal! Hindi na ako makapapayag. Gusto ko lang makausap si Marieta. Nagsawa na ang aking anak sa mga kasinungalingan lumalabas dyan sa bibig mo. Maghanap ka na ng ibang maloloko. Tapos na ang kwento mo sa buhay namin. Makakaalis ka na. Sandali, asawa kong nasa loob. Anak ko ang ipinaglalabang ko. Tama ka. Asawa ka lang.
Marieta! Manuel! Manuel, sandali! Marieta, halika! Sandali! Vincent, sandali! Marieta! Marieta! Vincent, Manuel, please! pwede ba? Mag-usap tayo! Mag-usap tayo! Please lang. Vincent! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Marieta, please, ano ba? Kailangan natin mag-usap! Ayoko na. Marieta, please! Vincent, sandali! na. Hindi mo naiintindihan eh! Please, lumabas ka Hindi na. mo naiintindihan! Tama na. Sige na. Vincent! Marieta! Kaya namin kayo ipinatawag dahil inirefer sa amin ni Mrs. Parilejo, the principal, ang problema ng inyong anak. Mrs. Vasquez, you do understand that your son is exceptional, as proven by his academic records, his guidance test. But we are also concerned not only because of his poor performance nowadays, at ang iba't ibang disciplinary problems na inire-report ng kanyang mga teachers. As you can see, Mrs. Vasquez, Hindi ba normal naman sa mga batang lalaki, lalo na sa edad ni Eman, yung medyo maging makulit, restless? Kasi alam nyo, kahit sa bahay ganyan talaga siya. Mapapatahimik mo lang yan pagka napaupo mo sa kanyang computer game. Mrs. Vasquez, hindi ho normal ang behavior ng anak ninyo. Alam niyo ba na sinaksak niya ng lapis minsan ng isa niyang classmate dahil lamang sa isang misunderstanding? Napag-usapan na namin yan ng principal eh. Sumasagot ho siya sa mga teachers niya. And just this very afternoon, he got into another fight sa school canteen. Is there any reason why your son is reacting this way sa inyong bahay? What do you mean? Alam niyo ho kasi, kung minsan ang mga bata, they manifest their frustrations, anger, and emotions that they cannot express dahil sa iba't ibang problema sa kanilang bahay. Dito sa school, wala akong alam na problema. We know of this doctor who also serves as our consultant for our guidance and counseling department, si Doktora Santa Maria. At nagbibigay siya ng mga seminars and work. Doktor ng ano? She's a psychiatrist. She specializes in children and pre-teeners, and she has worked with many of our... Sandali. Sinasuggest mo na ipadala ko ang anak ko sa isang doktor sa utak. Parang gusto mong sabihin na nasisiraan ng bait ang anak ko, ganun ba? Mrs. Vasquez, yan ho ang pinakamalaking misconception dito sa Pilipinas. Hindi lang ho ang mga nawawalan ng bait ang kumukonsulta sa psychiatrist. There are certain problems that young people encounter and... Miss Anuevas, I appreciate your concern. I appreciate the time and attention na ibinibigay ng eskwelahang ito para sa kapakanan ng anak ko.
Pero kung may problema, hindi kailangan ng doktor. Ako ang nanay niya eh. Ma'am, eto na po si Eman. Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Eman, wala na akong mukhang ihaharap sa mga teachers mo. Diyos ko, Eman, isang-isa na lang offense. May expert ka na sa eskwelahan na to. Ano ba talagang gusto mong patunayan? Nung una, nagmumura ka. Sinasagot mo mga teachers mo, nananaksa ka ng lapis. Ngayon naman, nanuntok ka! Nanuntok ka! What's the matter with you? Siguro dapat padala ka to sa eskwela sa bundok dahil hunghang ka! Hunghang! Ako! Bakit ka naman magtatakang lumabas na loko yung anak mo? Eh meron namang pagmamanahan. Hindi ba mga siraulo ang kanyang tatay niyang anak mo? Katunayan nga eh. Hindi ba yung kapatid na babae ni Manuel? Matagal na na-confine sa ospital. Dahil naloka. Ma, wag na natin idama yung ama. Dahil matagal nang nananahimik yun sa Amerika eh. Kahit ba nasa Amerika siya eh. Dala-dala pa rin ni Eman ang kanyang genes. Yung genes, yon ang importante. Lahi, hindi mo maiwasan yon. May kasabihan nga eh, pag napabilang ka raw sa ang karamay kuliling, hindi ka takatakang isa sa lahi mo ang may ganun ding lumabas. At saka, bakit hindi magwawala yung anak mo? Sino ba tumitingin dyan? Maghapon kang wala sa bahay. Iniiwan mo ditong kasama nitong maid mo. Ito naman si Pinky, maghapon ring pumaparada sa kalye. Kasama ng kung sino-sino. Eh, sinong didisiplina sa bata? Ano ba talagang gusto niyong sabihin? Na wala akong kwentang ina, ganun ba? Hindi ka na ba makausap ng matino? Hindi ka na ba pwedeng pagsabihan? Ma, kung pipiliin kong maiwan dito sa bahay at bantayan ang bawat galaw, pananalita at topak sa ulo ng anak ko, pareho kaming mamamatay sa gutom. Eh bakit hindi mo singilin ng sustento ang kanyang ama? Maya na naman ba pag-uusapan natin? O bakit? Mabubuo ba si Emma nang ikaw lang mag-isa? Nagpapakasarap siya sa Amerika, samantalang ikaw dito, halos malugas ang buhok sa katatrabaho. Dahil gusto ko. Ayoko magkaroon ng kahit na anong koneksyon o obligasyon dyan kay Manuel. Ganun lang kasimple. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nga hirap na hirap kayong intindihin yung punto kong yun eh. Sabi ko na nga ba nandito ang lola eh. Anong oras na? Hindi ba 3:00 lamang ang tapos ng klase mo? Nag-group study kami ng mga classmates ko. Sino naghatid sa'yo dito? Boyfriend mo? Ay nako, Pinky. Pag hindi mo tinigilan ang kasasama mo sa kabarkada mong lalaki, madidisgrasya ka. Kaya nga kung minsan, ayoko nang pumaparito eh. Pag nakikita ko ang estado ng pamumuhay ninyo, nag-iinit lang ang ulo ko. Pasalamat nga ako. Nananahimik na ang papa nyo. Dahil kung naririto pa siya, pihong-piho ko. Eh wala naman masama kung dalhin mo sa child psychiatrist yung anak mo. Eh yung nanay nga ng boyfriend ko eh, thrice a week kung magpa-therapy. Eh magtataka ka pa ba naman doon? Eh certified locarit naman yun eh. Alam mo, ang sinasabi ko kasi, iniisip mo yung gastos, no? pagdating naman sa anak ko, hindi ako nagtitipid. Eh kasi naman, yung edad ni Eman na yon, naghahanap yun ng tatay. O ay nasan ba yung tatay? Hindi ba simula nga nung nagkahiwalay kami, hindi na kami nakapag-usap? Ewan ko, nasa Amerika yata. Eh kasi naman, kung sinunod mo yung payo ko na magka-boyfriend ka, di sana ngayon. Alam mo,
Ang isang problema, hindi mo masusolusyonan ng isa pang problema. Pagkatapos niyong ikwento sa akin ang tungkol sa mga boyfriend at asawa ninyo. Tapos idagdag mo pa yung mga paghihirap ko at sakripisyo sa pagpapalaki sa anak ko. Sa palagay mo ba magkaka-interes pa ako maghanap ng lalaki sa buhay ko? Eh yung anak ko lang sobrang problema na binibigay sa akin Hindi naman sa ganun ano. Yung anak ko nga, na kasing edad ni Eman mo, lagi yung nakadikit sa tatay niya. Kung minsan nga si Willie na lang ang sumusuheto doon, silang dalawa lang naman nagkakaintindihan Bakit? Kailan ba sinabi sa mundong ibabaw na kung magpapalaki ka ng isang bata, kinakailangan pa ng isang nanay at isang tatay? Sige nga, isama pa natin lahat ng mga sakripisyo ko sa pagpapalaki sa kanya. Ay nako, ngayon pa lang sinisiguro ko na sa inyo. Nalalaking matino ang anak ko. At hindi na niya kailangan ng isang ama. Dahil mabuti akong ina. Sige. Salbay ka, ha? Oy, ano ginagawa mo sa bata? Eman! Halika! Bakit ho ba? Nasaan ang nanay niyan? Pisa ko ito Sinakta ka ba niya? Alam mo ba ginawa ng pinsan mo sa kotse ko? Ha? Bakit anong ginawa? Spray paint! Oh, paano na ngayon ang kotse ko? Sino magpapagawa niyan? Kayo ba? Alam mo ba kung magkano kinakailangan kong bayaran sa pagpaparepaint ng kotseng yon, ha? 60,000 pesos! Dahil hindi ko alam kung anong klaseng demonyo pumasok na sa kukote mo. Bakit kinakailangan mo gawin yon, ha? Bakit kinakailangan mo i-spray ng pintura yung kotse ng kapitbahay natin? Ano ba talaga pumasok sa utak mo? Ha? Simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay, naintindihan mo? Naririnig mo yan, Pinky? Ha, Lloyda? Opo. Pagdating ng batang to galing sa eskwelahan, tuloy-tuloy siya doon sa kwarto niya. Ha? Go inside your room! Tara na. Are you just gonna stand there, or are you gonna help me unpack? Manuel, are you still with me? I'm sorry. Hello? Hello? Talk to Manuel. Please don't have a problem. Okay. Where do you want to start? Nandyan na Mamaya ako! palagin mo yan. Alisin mo yung plastic. Baka maiwan. Tagal naman nito. Oo, huwag ka Vincent! masyadong tumakbo. Yung mga bata, sawayin mo na. Kakain na tayo. Hugasan ng mga kamay niyan. Marty, halika kayo. Halika kayo. Kakain na tayo. Ay, nakarating Hi, Ma. din. Kumusta ka na? Mabuti, pero bakit ngayon lang kayo? Tama. Ako ma, Benz. ang traffic. Linggong-linggo, buhol-buhol ang mga sasakyan Sige, dyan sa para sa inyo paglabas po. ng C5 sa Pasig. Totoo. Oh, upo na, kakain na tayo. Kanina Hi. pa kami gutom Sige. O, Tol, kumusta na? Eto, humihinga pa. Oh, Pinky, ang daddy mo at ang tita Emmy. Pakilala mo tuloy ang bisita mo. Nagtatampo ko sa'yo. Inintay ka namin ng birthday ni Benji. Tawag kami ng tawag sa'yo ni hindi mo kami sinipot. Marami ho kasi akong ginagawa sa school Dad, Tita, si Jonathan po, my schoolmate. Hi. Good afternoon po. Vincent, lahat ng kapitbahay namin mga bata, inaway na ng pamangkin mong si Eman. Wala nang may gusto makipaglaro sa kanya. Alam mo, hindi naman siya ganyan dati. Ngayon na lang yan. Hindi ba siya nagtatanong tungkol sa kanyang daddy? Ano naman ang gusto mong isagot ko? Hindi ba siya naghahanap? Well, oo, kung minsan. Anong sinasagot mo? Eh di sinasabi ko, wala na ang daddy niya. Sinabi mong patay na? Ano ka ba naman? Alam nga naman magsinungaling ako dun sa bata. Sinasabi ko, wala nang daddy niya, kagaya ng daddy ni Pinky, may sarili ng mundo sa malayo.
ganun. Pwede ba mag-change na lang tayo ng topic? Dahil pag daddy ni Emma ng pinag-uusapan, umiinit ang ulo ko. Oh, ano ba? Ano ba? Are you guys staying here for good or are you still testing the waters? Ewan ko, tanungin mo yung si Manuel. Kahit ano pang sabihin nyo tungkol sa umaasensong ekonomiya sa Amerika, iba pa rin ang buhay sa Southern California. Well, things aren't so good in LA. Pero medyo lang yata nagpipick up sa East Coast. Tsaka isa pa, ayoko na ron. Oh, so that means you're staying for good. Yay! I'm so happy. Siguro naman kasi pinilit-pilit namin yung brother nitong si Manuel na ipahiram sa amin tong townhouse. So, I guess dito na nga kami. Yay! My best friend. Halika, tulungan mo muna ako doon. Kunin natin yung dessert. Ang akala ko ba after 7 years in the States, mawawala na yung pagka-senyorita mo. Hindi rin pala. Ikaw naman, no? Well, Manuel, what a big surprise by your decision to come back. Everyone thought na settle down na kayo ni Sandra. Thought you're gonna get married. What happened? Paano nga kami magpapakasal? Ayaw nga ako i-grant ang divorce ni Marieta. Manuel, if you wanted to file a divorce with Marieta, you can, easily. It's possible. You just do it. Just do it. Baka naman you just don't wanna marry Sandra. That's why you're using Emma as an excuse. Well? May napabalitan ka pa sa kanya? Kanino? Sa ex-wife ko. Correction. Sa ex-wife ko ayaw maging ex. Well, actually, ever since you guys separated, parang lumayo sa akin si Marieta. The truth of the matter is, I have not seen her very much. Cynthia hasn't either. I think it's because you know is that Sandra is the cousin of my wife, Cynthia. Ay, yung anak ko. No communication? How? Ayaw ng nanay niya. Is that possible? With Marieta? Anything's possible. O, ano ba kayo? Napakaseryoso ng usapan niyo dyan, Oo nga naman. Pare, galing ng Lakers, pare, ah. Wala, pare, basketball. No secrets, ha? Hmm? You want grapes? Grapes. Kiss muna. Lul. Oh. Do you think yung mga maid sa darating ay marunong mag-iron ng mga suits mo? Or should we just take them to the laundry? Kasi sayang din naman eh. Kung hindi sila marunong mag-iron ng mga suits mo, naku, masisira yun. Okay. What is it? What's what? Manuel, kilala kita. Kapag nakafocus ang mga mata mo sa isang bagay, ibig sabihin you're somewhere out of this universe. Ano ba talaga yon? Kagabi ka pa eh. Nung nandito sila Bart at Cynthia, ganyan ka na. Ano ba talaga yon? Okay lang ba sa'yo kung makipagkita ako sa anak ko? Mortal sin ba yon? Seryoso ko, Sandy. Do they know that you're here? How would they know? Ewan ko sa'yo, pagdating naman sa mga bagay na yun, hindi kita inuusisa. And besides, simula ba na pumunta tayo sa Amerika, nakipag-communicate ka na sa kanila? No. Choice mo ba yon? Ayoko na ng gulo. Can you see your son? I want to see my son. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Can you see your son? I don't know, I have to ask her. Her name's Marieta. You don't have to call the mother her because she has a name. And besides, hindi naman kumukulog at kumikidlat kapag sinasabi mong pangalan niya eh. O sige. Itatanong ko muna kay Marieta. Okay, then I'll ask you again. Do you want to see your son? I want to see my son.
then you can see your son. Ay nako, Doris Marieta, ipapapatay ko talaga yung lalaking yan. Saan ako nagkulang? Ibinigay ko sa kanyang lahat. Yung nanay niya nga yung nagkasakit. Sino nagbantay? Di ba ako? Yung ate niya. Walang sigang bantayan yung nanay niya. Tapos ako. Tapos ito ha, makatalikod lang ako. Yun. Sa anong klaseng babae, Marieta? Yan ang pinagpistahan ng boyfriend ko. Ano ba nakakapagtaka doon? Meron ba namang lalaking hindi ng babae? Wala. Absolutely wala. Eh, ang mga lalaki, ang utak nila. Tapos yun, bukong-buko na, nagdi-deny pa. Ang sabi pa naman sa akin, paranoid lang daw ako. Masyado daw ako nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao. Naku, Hello? Marieta, ako pa raw masama. Yes, speaking. Marieta. Si Manuel ito. Manuel. Did I catch you at a bad time? Eh, para akong gaga. Bigla pa naman ako Long distance ba to? No. I'm back. Ayun naman, anong gagawin ko? Nandito na ako sa opisina ko sa Pasig. Okay daw ako, pero mo siya pagalit. Marieta, I want to talk to you. I want to see you. Hoy, Marieta, nakikinig ka ba? Nag-i-emote ako dito. Ano ba? Sino ba yung kausap mo sa phone? Dito tayo. Hi. Kala ko hindi ka sisipot eh. Traffic. O nga eh. Malala na traffic dito. Oo nga eh. Do you want to order na ba? Actually, hindi pa ako nagugutom eh. Maybe a drink? Okay. Waiter. Sir? Isa pang double black rocks. And for the lady? Kalamansi soda. Are you sure? Kalamansi soda lang. Kalamansi soda. Yes, sir. You're looking good. Kumusta ka na? Sabi mo I'm looking good. Ikaw, kamusta na kayo? Kami? Kayo. We're all right. Siguro naman hindi mo ko pinayagang magbiyahe sa gitna ng traffic para lang i-appreciate ang itsura ko. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Mag-dinner muna tayo. Manuel, sasabihin mo rin naman ito, hindi na natin kailangan magpa-suspense. Alam mo, kung tungkol doon sa divorce ang gusto mo... No, it's not about the divorce. You know this is difficult and it's even harder for me to... Gusto kong humingi ng permiso sa'yo. I want to see Eman. Bakit? What do you mean? Kailangan ko pa bang i-explain yung question na bakit? I want to see my son. After 8 years, tinubuan ka ng matinding urge para makita mo lang si Eman? Sinagot mo na rin ang tanong mo. It has been 8 years. But he is still my son. Regardless of what has happened between you and me, anak ko pa rin siya.
Marietta, Pag-iisipan ko. please don't make it harder for me. Pag-iisipan ko, Gusto ko lang siya makita. It's been 8 long years, and not a day has passed na hindi ko siya hinanap. Sayang. Sana naiparamdam mo yan doon sa bata. Para kahit papano, nalaman niyang meron siyang tatay. Sa pagkakaalam ko kasi, maraming telepono sa Amerika kaysa dito sa Pilipinas. Meron ka bang picture ni Eman? This is my boy? This is my boy. Ay nako, gulo yan. Sinabi mo na ba sa nanay mo? Para ano pa, hindi pa nga nag-uumpisa magkakaleche-leche na kagad. Lalo na pag nalaman niya lumabas kami ni Manuel. Hindi naman sa kinakampihan namin yung asawa mo, Marietta. Pero maging realistic ka. Baka kapag kinalaban mo yung asawa mo, lalo lang siyang gumawa ng komplikasyon. Subukan lang niya. Maghaharapan kami dalawa at magpapatayan pa kami. O, tingnan mo tong taon to. Nagpapaliwanag lang ako eh. Uminit na agad ang ulo mo. Bakit ba? Ano bang karapatan niyang bumalik-balik dito after 8 years to make demands about my son? 8 years! Nanihani ho, wala akong narinig sa kanya. Tapos ngayon, babalik-balik siya dito na para siya isang dakilang ama na sabik ka makita ang kanyang junior. Marietta, What? Reminder lang. In the eyes of the law, Manuel is still the legal and rightful father of your son. You're not legally separated. You're not divorced. There was no settlement whatsoever. At pag umabot pa yan sa korte, tandaan mo, ikaw ang lumayas, hindi siya. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Deprive him of what he wants and he'll give you trouble. Di ba ikaw na rin nagsabi, gago yung asawa mo? Ay, Eman. Late na naman kayo? Ay, nako. I'm sorry for your highness. Pasalamat ka nga at sinusundo ka pa namin ng Kuya Jonathan mo, no? Halika na nga. Padala mo na yun sa Kuya Jonathan mo. Talk to him. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Na akong amang iniwan ng kanyang ina? That for the last 8 years, walang tapon na kumustahin man lang siya. Manuel, you will never be at peace with yourself until you settle this matter. Hindi ba't siya rin naman ang naging rason kung bakit ka nagpumilit na bumalik tayo dito sa Pilipinas? Naniniwala na ako sa madalas na sinasabi ni Bart. Na may lahi kang manghuhula. Hindi dahil sa may pagkamanghuhula ako. Minsan, iniisip mo palang alam ko na. And it's all because I choose to love you. Gusto ko lang sanang liwanagin ng ilang bagay. You may see the boy, but he cannot stay with you. Marietta, hindi naman yun ang gusto ko. Sandali, patapusin mo muna ako. Nirerespeto kong karapatan mo bilang ama ng bata. Pero huwag mo sanang kalilimutan. Nasa poder ko si Eman. Ako ang nag-alaga, nagpalaki. At wala akong naitulong. Wala akong ginawa upang maging ama sa kanya. Is that your point? Marietta, we've been living apart for 8 years. May kanya-kanya na tayong buhay.
Nagkataon na meron tayong anak. Na kung maaari sana, kung anong sama ng loob ang meron tayo sa isa't isa, kalimutan na natin. For the sake of our son, let's be friends. Is that too much to ask? When can I see him? Look at the pictures from left to right, and then we... Eman, tama na yan. Hindi ka naman nakikinig, naglalaro ka eh. Paano mo ko maintindihan? Alam ko na yan eh. Ay, nako. Pinky, kausapin ko muna ang anak ko. Hala ka, ano naman ang ginawa mong kalokohan? Eman, may lakad ka sa Sabado. Kasama mo ang Tita Pinky kasi may lakad ang mami, ha? Merong gustong makipagkita sa'yo. Sino po yun, Mami? Ang daddy mo. Ang daddy ko? Kala ko po wala na siya. Akala ko rin eh. Bumulik na po siya? Hinahanap ka na niya sa akin eh. Hindi na ba alis ang daddy ko, Mami? Anak, makinig ka sa akin, ha? Hindi ba big boy ka na ngayon? Kasi nag-agree tayo na pag kaya mo nang magtali ng sapatos mo mag-isa na walang tulong ang mami, ibig sabihin, big boy ka na. Tsaka, nag-agree din tayo na pag may problema, pag-uusapan natin, hindi ba? Para ma-solve. Why, Mami? Problema ba ang daddy ko? Mabait na tao ang daddy mo. Matalino, tsaka mapagmahal. He can make you feel the most important person in the world. Mami, dahil ba nawala ang daddy, it means di mo siya mahal? Matagal na anak yun eh. Hindi ko na nga kayang sagutin yung mga tanong na yan eh. Mahal ka pa ba ng daddy? Siguro siyang dapat mong tanungin. Sigurado ka ba sisipot tatay nun? Kausap niya si Tita Mariete. Tignan mo yung bata, kawawa naman oh. Pinky, what time is it na ba? It's 10 after 3 na. Ano bang oras dadating ang daddy ko? 3 o'clock nga ang usapan dito eh. Pero baka na traffic lang yun. Baka hindi niya ako kilala, baka hindi niya ako mahanap. Baka naglalakad siya doon sa kabilang side, di ba? Hindi. Eman, ang instruction sa akin ng daddy mo, dito. Dito sa spot na to tayo makikita, okay? Eman, daddy mo. Hi, Daddy. Nice to meet you. We'll be back before Tito 6. Manuel! Thank you, Pinky.
mami ko. Kaya lang, parati niya ako pinapagalitan. Pero okay lang yun. Kasi naman, sometimes ginagalit ko siya. Dahilan naman pala siya magalit eh. Pero sila Jonathan at Pinky ang kakampi ko. Kasi sabi ni Pinky, naintindihan niya daw ako. Pareho lang daw kami. Anong bagay? Parehong umalis ang aming mga daddy. Daddy? Alis ka naman ba? Malamang hindi na. That's good! Daddy, kapala ka ba ni Tito Conrad? Meron na ba akong brothers and sister? Like Pinky? Wala, Eman. Meron ka na ba pinag kay Mami? Kasi si Pinky doesn't like Tita Emmy. Kasi sabi niya, dahil daw kay Tita Emmy, kaya umalis ang mami niya at ipinibigay siya ng daddy niya. Daddy, ganun di ba nangyari sa inyo ng mami? One day, when you're old enough, I'll explain everything to you. Oo na, sandali na, mamaya na, babay. Tumawag na ba si Pinky? Hindi pa po, te. Sigurado ka ba? Sigurado po ako. Ay! Oh. Gawa po yan telepono, te. Ayan na ho pala sila eh. Oh, ba't ginabi kayo? Ay, tita, anak ko, ang dami-daming tao sa amusement park. Ang hirap lumabas. Traffic pa. Good evening po. Ano yan? Ang regalo po ng daddy ni Eman para sa kanya. Bakit ka pumayag? Gusto rin naman ng bata eh. Bata yon. Hindi nun alam kung ano makasasama at makabubuti sa kanya. Ma, ano bang masama kung makilala ni Emma ng daddy niya? Sino ba sa atin ang inabuso at binaliwala ng lalaking yan? Sino ba ang umabandona sa kanyang sariling pamilya para sumama sa kanyang kabit? Ma, paikot-ikutin man natin ang mundo. Si Manuel pa rin ang tatay ni Emma. Kaya pinagbigyan mo. Ay, nako, Marieta. Nagpakita ka ng kahinaan. Sa una, ipapasyal-pasyal muna niya ang bata. Sa susunod, ano? Lalasunin na niya ang utak ng anak mo. Kakarinyuhin. Susuhulan. Hanggang sa tuluyan ng kunin si Eman. Natitigilan ka. Nabigla ka, no? Bakit hindi mo naisip yun? Hindi, Ma. Inuna ko lang ang kapakanan ng anak ko. Iniisip ko kung anong mas makakapagpaligaya sa kanya. Hindi kung anong gusto ko. Yun ang natutunan ko sa inyo sa pagiging isang ina. Good night, Ma. Oh, sasama ka ba sa amin? Hindi. Bakit nakabis ka? May lakad ka ba? Eman? Oh, ba't nakabihis ka na? Wala ka namang hiniming permiso sa akin na aalis ka. Susunuin ako ng daddy ko. At sino naman ang nagbigay ng permiso sa daddy mo para ipasyal ka? Siya, sabi niya eh. May alam ka ba tungkol sa usapan nila ng daddy niya? Wala namang sinasabi sa akin si Tito Manuel the last time na kinuha niya si Eman eh. Meron ba, Jonathan? I don't think so. Nandiyan ang daddy ko! Eman, sandali. Halika muna dito. I did not give you permission. Mami! Go back to your room. Gusto ko sumama sa daddy ko! Papasyal niya ako!
Pag sinabi kong no, it means no. Mami! Go back to your room right now. Mami, gusto ko sumama! Sige na, pumasok ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo! Pasok! Tita, ako na. Hindi, dyan na kayo. Ay, ganda pala ng bahay mo. Bakit ka nandito? Papisal kami ni Emma. Sino nagsabi? Why, is there a problem? Is there a problem? Ikaw pa may gana magtanong if there's a problem? Pumurol na ba talaga ang utak mo sa Amerika para tanungin mo ako ng ganyan? Isang simple tanong ang haba ng sagot mo. Pero hindi mo pa ina-address yung issue. Alam mo kung anong problema sa'yo? Minsan kitang pinagbigyan, umabuso ka naman. Hiniling mo makita yung bata, nagmagandang loob ako sa'yo. Ngayon nandito ka na naman dahil gusto mo na naman kunin si Eman. Hindi ka man lang nagkaroon ng kahit na konting respeto. Akala ko kasi ang bata nang humingi ng permiso sa'yo. Kahit na humingi siya ng permiso sa akin, hindi ko pa rin siya papayagan. Umalis ka na. Marieta, wait! Marieta! Marieta, wait! If I have offended you in any way dahil hindi ako ang humingi ng permiso sa'yo. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Ang sabi ko, umalis ka na. Eman, tama na! Tama na yan, Eman! Hoy, Eman! Anong ginagawa mo, ha? Kung inaakala mo na masusunod lahat ang gusto mo, nagkakamali ka! Ano, gusto mo sumama sa daddy mo? Ayoko! Kaya ako pa rin ang masusunod! Ganon? Gusto mo sirain lahat ng laruan mo? Ganon ba? Gusto mo? Sige, sirain natin! Sirain natin! Ano? Tita, ano ba yan? Alam mo ikaw, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Pareho kayong siraulo! Sige na, sige na. Shh. Shh. Tama na. Tama na, Eman. Gago ka kasi. Drama-drama ka, hindi mo pala kayang panindigan. Tama na. Shh. Tama na. Teka. Mukhang tahimik mo ata ngayon, ha, Pinky? Bakit ba? Nag-away na naman ba kayo ng syota mo? Pinky naman, pare. Hindi buong buhay nito lang to pag hindi nag-aaway. Masama pa rin ba ang loob mo sa nangyari sa bahay niyo? Naisip ko na si Eman. Alam mo, kaya niya yun eh. Mata naman yung anak natin mo, di ba? Pero hindi nila naintindihan yung bata. Bakit ikaw alam mo? I should know, pinagdaanan ko rin yan. I just wanted to stress a point. Hindi ko mapinayagan kung sumama sa kanya yung bata, pwede na niyang isama palagi. Dear, hindi niya naiintindihan yun. Yung tanda niyang yun, hindi makuha ang point ko? Hindi naman yung asawa mo ang tinutukoy ko yung anak mo. O sino ngayon ang lumalabas sa kontrabida? Di ba ikaw? Paano? Andyan yung ever-loving na tatay na nag-comeback. Tapos pinaakit mo si Eman. Tinulungan mo pa magbasag ng laruan. Alam mo kung minsan hindi ko alam kung sino yung utak bata. Ikaw o yung 8-year-old mo? Gina, kaibigan kita. Kinakampihan mo pa si Manuel, hindi mo pa nga nakikilala. Objective lang ako, Gaga. Humingi ka na opinion ko, di binigay ko. Naghahanap ka lang pala ng kakampi. Di sana sinabi mo nung umpisa pa lang. Alam mo ang totoo, natatakot ka. Kasi tama yung sinabi na nanay mo, na iniinganyo ng husband mo yung anak mo. But can you blame him, Marieta? He has 8 years to cover up. O ano? Di ba tama ako? Oh. Oo na, tama ka na. Masaya ka na. Sira ka Matagal na.
Ay, nako, ikaw talaga. Nangungulit ka na loka-loka yung nanay mo dahil pati yung daga sa basura hinahamon ng away. Tapos maniniwala ka naman sa mga litanya niya. Eh, sira ka nga talaga. Ay, Marieta, pinatikim mo ng isang authentic na tatay yung anak mo. Natural lang na hanap-hanapin niya yon. Diba? Utak. Utak lang. Loida? Ano, sigurado ka na ba dito sa mga sinulat mo? Baka may nakakalimutan pa tayo. Yung ano nga po pala, yung panlinis po ng bintana, nakalimutan ko pong isulat eh. Ay, naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Naglilista tayo kagabi tapos ulitin natin ngayon Naku, kung kailan ako aalis. Anak, gusto mo sumama sa mami sa supermarket? Pe, ano ba yung batang yan? Sumusobra ng toyo sa ulo niya na. Medyo matagal-tagal na. Huwag mo na munang pansinin. Hayaan mo siya. Uy! Oh, tignan mo nga ito. Halika nga dito. Tignan mo. Oh, tignan mo accounting. Marina. Oh, ano naman babawasan niya? Ay, nako. Ayaw niya. Oh, okay na. Yes, office of Mr. Vasquez, please. Pakisabi, gusto siyang makausap ng asawa niya. Eman, may naghahanap sa'yo. Nasa labas siya. Iniintay ka na. Hey, big boy! Mabilis ka na. Masyal tayo. O, magdala ka ng jacket. Baka umulan. Daddy, magbibihis na lang kasi dali, ha? Bilisan mo, ha? Sige. Thank you. Balik mo na lang siya before 7. Ayan, gusto mo ba yan? Ito ang bagay sa'yo. Meron na po ako niyan, Daddy. Regalo sa akin ni Tito Vincent noong birthday ko. Ganun ba? Hindi ba, hanap tayong iba. Ano bang gusto mo? Hindi ko pa alam. Pababa ito. Ito, pati ito kunin natin mo. Daddy! Be patient. Maayos ko rin to. Daddy, mali yan eh. It's not mali. It's magulo. Bakit kasi gumagawa pa sila ng ganitong klaseng laruan eh? Bago mo magamit eh, matutuloy ka muna sa instructions. Hindi mo naman binabasa yung instruction eh. Eh, paano kung mababasa? Tignan mo, sulat hapon. You're here. Eman, this is Tita Sandra. Sandra, this is my son, Eman. Just a second, let me just get rid of this. Hello, Eman. How are you? Okay. I brought some chocolate cake. Would you like some chocolate cake? Hmm? Mabuti pa kaya kumain muna tayo. Oh, ano ba itong inumpisahan mo? Mabubuo mo ba ang mga laruan na yan? I'm trying. I'm desperately trying. Ayokong mapahiya sa anak ko. O, intayin ko na lang kayo doon, ha?
Pinagot ko yata yung bata. Talagang madaldal naman yan eh. Ewan ko kung bakit mukha yatang umurong ang dila. Eman, did you like the cake? I bet you need another slice of cake. I think you need another slice of cake. No, thank you. Sabi ng mami ko, I am only allowed 1 slice of cake. You said you like the cake naman, di ba? No, thank you. Teka, mag-alasing ko na yata. Patawag mo muna mami niya, tsak mag-alala yun. Baka matrapik kami sa pagdating sa bata. Eman, look, I want us to be friends, okay? Because your daddy loves you very much. And I love your daddy too. I want to make him happy, like the way he wants to make you happy. Hindi ko pinapalitan ng mami mo, because you already have a mom, and she loves you very much. Do you think we can be friends? Now, do you want another slice of cake? Yes. I thought so. Woo! Weng! Ang ganda naman itong laruan ko, Mami! Saan kayo nagpunta ng daddy mo? Sa toy store, binili ako ng daddy ko ng toy. Nakikita ko naman yun, anak eh. O pagkatapos nun, saan kayo nagpunta? Sa bahay ni daddy. Dinala ka ng daddy mo doon? Sinong nakita mo? Anak, mamaya mo na gawin yan. Hindi ba, when mommy's talking to you, dapat titignan mo ko? Halika dito. Di ba nagpunta ka sa bahay ng daddy? Sino nakita mo doon? Yung maid. And? Just the maid. Mommy, can I go to my room now? Okay. Bata-bata pa ni Benji. Papayagan na ninyong pumunta sa Amerika. Na ni isa sa inyo hindi kasama. Ma, may mga teachers naman magsya-chaperon sa kanila. Pero ma, yung apo mo, out of almost 1,500 outstanding students, isa siya sa 12 na napiling ipadala sa Seattle at saka sa Cincinnati. Nako, piling-pili talaga mga padadala. Doon lang nga sa school ni Benji siya lang nakuha. Ay, talaga ang apo nyo. Matinik. Ikaw naman, Marieta, kumusta ang grade ni Eman? Mabuti naman. Ang dapat kasi dyan, kunan mo na ng private tutor. Alam mo, may classmate dati si Benji, ganyan din, tagilid ang grades. Pero nung nag-hire sila ng private tutor sa Ateneo, ayun, awa ng Diyos, nag-improve ang grades. Kayang-kaya ng anak ko yun. Meron pa ba tayong ice cream? Nainitan Kukuha ako ko, Ma. Hindi ako na. Maupo ka. Pinky? Ano, tita? Anong oras tayo uuwi? May lakad na naman kayo ng Jonathan na yan. Ano ka ba naman? Pagbigyan mo naman ng lola mo. Tsaka Tito Vincent, hindi naman tayo madalas nagpupunta dito Tapos nag-aapura ka pa. Nakakausapin mo naman yung tatay mo. Ano may kukwento ko sa kanya? Pinky. Tita, kung lalapitan ko pa ang daddy ko pagkatapos magkukunwari kami nag-uusap, kalabas-labas niyan, kung di kami magkakainipan, magkakainisan lang kami. Buti pa, tita, tawagin mo na lang ako kung uwi na tayo. Ano oras pa tayo lakad?
Ma, ako na lang dyan sa mga bata. Makukulit siya mga yan eh. Kaya ko na to. Seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! Galing, home ka na! Nandadaya ka yata eh. Of course not! Of course not, of course not, of course not. 3 games sunod-sunod palalo? Imposible. Naku, huwag mo pansinin ang tatay mo, talagang pikon yan. Tita Sandra, can I get 1 slice of cake? Another one? Please. Sige, you ask Lori for another slice. Yes? Thank you. For what? Alam mo kung bakit? So, ibig mo sabihin, 2 beses na kung sunduin ng lalaki yung anak mo. Pag Wednesday, sinusundo niya sa school yung bata. Tapos magdi-dinner sila sa labas. Pag Sabado naman, susunduin niya sa bahay ng 1 p.m. Tapos ihatid niya ulit ng 7. O ayan, di mabuti. Meron ka ng time para sa sarili mo. O kung nandyan si Eman, di hindi ka na nakapag-shopping ngayon. Oo nga. At saka pagtrabahuhin mo naman yung tatay, no? Biruin mo, 8 taon niya itinambak sa'yo yung bata. O ano ba naman ang comment ng anak mo tungkol sa girlfriend ng daddy niya? Silang dalawa lang naman ang daddy niya lumalabas eh. O pero akala ko minsan inuuwi niya dun sa bahay niya. Kung wala dun yung babae, ang kapal naman ng mukha niya, ipagwagwagan pa niya yung anak ko dun sa kabit niya. Ay nako, so you actually delude yourself into thinking na hindi niya sinasama yung babae pag lumalabas sila mag-ama. Abay, kung mabait naman eh. Anong mabait? Alam mo, nagpapakwento ko sa anak ko. Silang dalawa lang ng daddy niya lumalabas. At wala akong nakikitang rason para magsinungaling ang anak ko sa akin. Eman? Tito Vincent! Ikaw ba yan? Sino kasama mo, Eman? Eman, halika na, baka hinihintay na tayo ng daddy mo sa clubhouse eh. Yes? Sige. Halika na. Let's go. Sino ba yung mga yun? Mga tito at tita ko. Ba't di mo ako pinakilala? Tito! Pinky. Hi. Sandali lang mukhang magkakaproblema ka yata. Hindi mo yata pwedeng isama si Eman ngayon. Bakit? Alam ni Marieta na tuwing Sabado, sinusundo ko si Eman. I guess, tsaka ka na lang siguro bumalik, Tito. Medyo mainit kasing ulong Tita Marieta eh. Siguro dahil sa sinugod siya ng lola. Galit na galit. Ako kakausap kay Marieta. No! Tito, hindi mo naintindihan eh. Tito Manuel, sandali lang! Nasusunod ng lola mo. Sino nagpapasok sa lalaking yan dito sa pamamahay ko? Tita, sinabi ko na nga sa kanya eh. Ngayon si Pinky ang kagagalitan mo? Marieta, ano na naman tong kalokohan Ano na ka ba ito? talaga? Manhid, bastos o talagang bobo? Nagtataka ka kung bakit hindi ko pinapasama si Eman sa'yo pagkatapos mong bastusin ang pagkatao ko? I have no idea what you're talking about. What's the problem? Tell me. Damn it! Bakit kinakailangan isama mo ang anak ko sa kirida mo? Hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan ipagtuldulan mo yung babae mo sa anak ko. Disenteng tao si Sandra. Disente? Meron bang babaeng disenteng sumama sa isang lalaking may asawa na? Sumisiping sa isang lalaking may pananagutan? Yan ba ang disente sa paningin mo, ha, Manuel? Ni minsan hindi pinakita ni Sandra na mas masamang ugali ang ating anak. Kahit na! I trusted you. I trusted you, Manuel. Ang hinihingi ko lang sa'yo. Respetuhin mo naman sana ang pagkababae ko. Respetuhin mo naman ako bilang ina ng anak mo. Pero anong ginawa mo? Marieta, let's be reasonable about this. Marunong din ako mag-Ingles. Pero kahit na ano pang lengguwaheng gamitin mo para lang ipagtanggol ang kirida mo. Kung makikilala mo lang sana si Sandra. Anong sabi mo? Gusto mo kami magkakilala ng kirida mo? Bakit? Para maging magkaibigan?
Para magpalitan ng recipe ng spaghetti? Para maging magkumare? Will you shut up and listen? Bakit? Tuturuan ba ako ng Sandra mo kung paano maging isang mabuting ina sa anak ko? Ganun ba gusto mong palabasin? You get out of my house! No! No! You can't do this. I have my rights! Pamamahay ko tong hayop ka! Lumayas ka! If you do this, lalo magkakagap kayo ni Marieta. This is emotional blackmail. She can't hold my son hostage just to get everything she wants. Masyado akong naging mabait sa kanya. Kaya inaabuso niya ako. Why? Let me remind you. Accusing me of abusing her. If you bring this to court, it's like you're declaring war on your wife, Manuel. Manuel, si Emma nang mahihirapan. I will not take any more shit from that woman any longer. Manang-mana siya talaga sa nanay niya. Pareho silang loka-loka. Hindi siya luka-luka. I understand her reaction. It's not her fault. Okay, you can take her to court at pwedeng manalo ka. But what will that do to your son? I can't accept this, Sandra. I will not. Manuel, hindi mo pwedeng ipagpilitan ang pagiging ama mo sa bata. 8 taong ka na wala. Ikaw ang dapat manimbang. Eman, come here. Alam mo, hindi kasi ganun kasimple yun. I hate my mommy! I hate her! Eman, don't say that. Bad yan. I don't care! I hate my mommy! Kaya wala akong daddy nantay kay mommy! Eman. Pinky? Ang lola mo nasa phone. Dinakbo daw ang daddy mo sa ospital. Ba't ngayon lang kayo? Kanina pa kita pinitsa. Lobat yung pager ko eh. Nag-retrieve lang ako kaya ako naku-message mo. Ano ba talaga nangyari sa daddy mo? Ayun, tumabog daw ang ugat sa utak eh. Kamusta na siya? Okay na ba siya? Kanina pa nga nagdadrama lola ko eh. Pinky. Good evening po. Good evening. Bakit hindi ka pumasok dun sa loob? Ayoko ng hospital rooms. Ano ka ba naman? Naghihingalo na ang tatay mo. Kailangan ka niya doon. Punta mo na! Andun na naman sila eh. Tsaka isa pa kumato siya. Hindi niya naman malalaman kung nandun ako o wala. Eh, andyan ka lamang pala eh. Ba't hindi ka pumasok sa loob? Naghihingalo na ang tatay mo. Dinala mo pa ang barkada mo dito. Anong klaseng tao ka? Ma, Ha? sige na. Ako nang bahala. Pasukin mo dito. ang tatay mo ngayon din. Eh, ito eh. Hindi man lamang binigyan ng respeto ang tita Emmy niya. Hindi ko siya tita. At lalong hindi ko siya kamag-anak. Ngayon wala akong obligasyon na respetuhin siya, pati na yung pagkagaling-galing ng mga anak, pwede ba? Hoy! Ako na Pinky! Pumalik ka rito! Pinky! Opo. Naku, hindi na. Baka lalo lang ako nervyusin. Umaga na kasi kami umuwi galing sa ospital eh. 3:00 ng madaling araw. Teka muna, tumawag na ba yung kapatid kong si Vincent? Hindi pa po, ma'am. Ay, naku. Yes? Can I help you? I'm Sandra Alcantara. And, it's quite private. Ay, ma'am, papipirmahan ko na to kay Mr. Chua. Anong kailangan mo sa akin? May we sit down?
Hindi naman mahaba tong pag-uusap na to eh. I want to apologize for a number of things. You mean to say, dinayo mo pa ako dito para lang mag-apologize ka dahil kinakasama mo ang asawa ko? Si Manuel ba nagpapunta sa'yo dito? Hindi niya alam na nandito ako. He wouldn't have let me. Hindi ikaw yung babae kung bakit ko iniwan ang asawa ko eh. Isang promo girl yun sa kung saang kumpanya. 2 months after nang iwan ko siya, iniwan na rin niya yung malanding yon. At sinalo mo naman si Manuel na nagpunta ng Amerika. Hindi ba ganon? Alam ko na ang storyang yan, Marieta. Anong pinunta mo rito? You have a nice, intelligent son. Naging close kami dahil dinala siya sa bahay ni Manuel at dapat pala pasalamatan kita. Walang masama sa ginagawa ko. Karinyosong anak mo kaya... Kilala ko ang anak ko. Sa katawan ko siya nanggaling. At mag-isa ko siyang pinalaki. Kailan mo lang ba nakilala si Eman? How dare you tell me kung anong anak ko? I think this is a big mistake. I was hoping na magkakaintindihan tayo. No, Sandra. Ako ang magpapaliwanag sa'yo. Nung araw na madalas sa konsulata ni Manuel tungkol sa divorce, tinanggihan ko siya. Dahil hanggang sa dumating ang araw na mamatay ako, ako ang legal na Mrs. Vasquez. At walang ibang babaeng pwedeng umagaw ng pangalan na yun sa akin. Hanggat nabubuhay ako, lahat ng babae, kasama ka doon, na madikit sa asawa ko, mananatiling kabit. Kaya huwag mo akalain na by being nice to my son, makakaabante ka na ng kahit na konti. Goodbye, Miss Alcantara. It was nice finally meeting you. I'm sure matutuwa si Manuel pag nalaman niyang nag-usap tayo. Okay. Ano, maganda ba? Dinaan sa bihis. Pero, maganda ba? Tipikal, pasosyal. Yung mga akala mo araw-araw nagpaparlor. Siguro yun ang dahilan kung bakit naghirap silang dalawa ni Manuel sa Amerika. Sira talaga to. Sayang, no? Napakasaya ko na client ko, di sana nakita ko. I'm sure tinarayan mo, no? Ako pa. Tanga siya. Akalain mo ba naman nagpunta siya ng teritoryo ko? Nasa kanya na nga yung asawa ko, pati ba naman ako gusto pa rin niyang kunin? O sige. Aminin mo na lang sa akin. Mahal mo pa, no? Alam mo, akong umiinom, pero ikaw nilalasing. I'm sure, syempre, di-deny. Pero alam mo, kahit siguro dyan sa sarili mo, pinapapaniwala mo that you don't love him anymore. Pero I think you still do. Ang alam ko, nagpasama ako sa'yo ngayong gabi para alalayan mo ko. Pero anong ginagawa mo? Iniinis mo ko. Bakit? Eh kasi naman for somebody na ganyan katindi yung galit, even after 8 years, it can only mean one thing. Mahal mo pa rin yung tao. Tsaka dyan, sa kasuluk-sulukan ng utak mo, umaasa ka pa. Umaasang ano? Ewan ko. Tanungin mo yung sarili mo. O anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ay naku, uwi na ako. Dahil abangan ko pa yung tawag ng boyfriend ko sinungaling. Yan naman ang hindi ko maintindihan sa'yo eh. Kaliwat kanan kung lukuhin ka ng lalaking yan, pero pinagtsatsagaan mo. Eh paano nga? Mahal ko pa. Siguro, pag napurga na ako, at saka hindi na ako maiyak sa mga kagaguhan niya yon, that's the only time na ihiwalayan ko siya. It will happen sooner or later. Pero for the meantime, tanga ako eh. Mahal ko. Kaya ganun. O siya, sige, good night. Uy, tama na yan ha. Oh, Eman, are you alright? Wala pa ako sundo eh. Do you want us to call your house? It's okay. It's all right. I'll take him home. Excuse me. You are a friend of the family. I am his father. His father?
Every child has a father. Pinky, hindi Yes, ba ma'am. ikaw ang cousin ni Eman? Yes. I don't want to sound rude, but this man says that he... This is Tito Manuel, father of Eman. Oh, I'm No, sorry. it's okay, it's okay. We were made to believe that... Well, people can believe anything they want. I hope to see you again, Mr. Vasquez. Nice meeting you. Maybe we can set an appointment with you and Mrs. Vasquez to discuss the performance of your child in the school. Good day. Good day. Daddy, ba't galit na galit sa'yo ang mami ko? Sabi ni Tita Sandra. Hindi lang yan, Eman. Marami pang dahilan. Pero huwag mo sanang sisisihin ang mami mo. Alam mo kasi dati, naging pabaya ko. And because of that, nasaktan si mami. Kaya hanggang ngayon, he still can't forgive me. Kung hindi ka niya pinatawad, aalis ka, kasama ka kay Tita Sandra. Paano niya mawawala ka na? Bye, Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Excuse me. Good evening, Mrs. Vasquez. Hindi niyo na ako natatandaan, yung Ay, guidance naku, oo. counselor. Pasensya ka na ha, kasi gulong-gulo isip ko dahil akala ko late na ako. Si Mr. Vasquez, hindi niyo ba kasama? Hindi siya pupunta? Excuse me? The last time I saw him was nung sinundo niya si Emma sa school at in-inform ko siya tungkol sa meeting tonight. So, I thought that you were... Sigurado ka si Mr. Vasquez ang kausap mo? I think so. Kasi nandun yung pinsan ni Eman, yung pamangkin yung babae, nung sinundo ni Mr. Vasquez yung bata. So, I assume na siya yung tatay ng bata. Kasi meron siyang importanteng lakad ngayon. Yung father kasi ni Eman masyadong busy, kaya meron inasikasong bigla. Hindi nakakarating. Oh, well, that's okay. Good evening po. Nananadya ba kayo? Tita? Nagmukha akong tanga sa harap ng teacher ni Eman. Hinahanap niya sa akin si Mr. Vasquez. Si Mr. Vasquez na sumundo kay Eman sa eskwelahan na ipinakilala mo pa sa kanya. Hindi ba mahigpit ko ipinagbabawal ang pagsama ni Eman kay Manuel? Kayo na pinagbilinan ko. Teka, tita. Naawa lang naman kami dun sa bata eh. Niloko niyo ako at tinulungan niyo si Manuel para lokohin din ako. Ma'am, yung bata rin naman po kasi ang gusto sumama sa daddy niya eh. Teka muna, sandali lang. Sino ka ba? Kamag-anak ka ba namin? Hiningi ko bang opinion mo tungkol sa kapakanan ng anak ko? Tama ka, tita. Pero alam mo kung anong hirap sa'yo. Naririnig mo lang kung anong gusto mo mapakinggan. Akala mo ginagawa mo lahat ng ito para kay Eman. Pero ang totoo, ginagawa mo lahat ng ito para sa sarili mo. Gusto mong gantihan si Tito Manuel, ginagamit mo pa ang anak mo. Huwag mo ko sasagutin ng ganyan. Isipin mo muna kung anong posisyon mo sa bahay na ito. Nakita mo na bang itsura ni Eman kapag kasama niya ang daddy niya? Tita, kung talagang mahal mo yung bata, hindi mo ipagkakait yung chance na yun sa kanya. And it doesn't mean na dahil mahal niya ang daddy niya, mababawasan ang pagtingin niya sa'yo. Pero siguro nga dahil sa ginagawa mong yan, unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ng bata sa'yo. Sinisermonan mo ko tungkol sa pagmamahal ng isang anak sa kanyang mga magulang? Bakit hindi mo muna tignan ang sarili mo? Ikaw ba kahit minsan nagpakita ng kahit na konting pagmamahal sa tatay mo? Nasa ospital ang tatay mo ngayon. Paralyze ang kalahati ng katawan. Pero ni silip, hindi mo ginawa. Sino ka para turuan ako ng tungkol sa pagmamahal? Oh, nagpahinga na yung dinayo mo. Makakaalis ka na. Bakit ganon? Pagkalipas ng maraming panahon, pagkalipas ang lahat ng paghihirap ko, sa mata ng tao, ako pa rin ang may kasalanan. Ganun na ba talaga ako kasama? Ate, ako na nga naargabyado, hindi ba? Ako nahirapan sa pagpapalaki sa anak ko. Kahit minsan hindi ako humingi ng tulong kahit na kanino. Wala akong pinirwisyong tao. Mag-isa kong ginapang ang pagpapalaki kay Eman. Tapos... Ate, alam naman ang lahat yun eh. Kahit ganyan si Mama. At wala ka dito,
at napag-uusapan ka namin, sinasabi niya, ibang klaseng fighter ka raw. Hangang-hanga nga sa'yo si Mama eh. Dahil kung siya raw nasa kalagayan mo, baka noon pa nagwala na siya. Sana naman sinasabi niya sa akin yon. Hindi yung lagi na lang yung pagkakamali kung sinusumbat niya sa akin. Hindi ba kung minsan, napakasarap pakinggan na tama yung ginawa mong desisyon sa buhay? Alam mo, Vincent, palagi na lang malungkot si Eman. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. You know very well what to do. Gusto mong ako makipag-usap? Hindi na to tagisan ng pride. Tungkol na sa anak ninyo ang issue. Ang sarili ninyo, kalimutan nyo na muna. Ipakita mo kay Eman kung gaano mo siya kamahal. Hindi masama magbawas ng karamutan kung pagmamahal na nakasalalay. Ito talaga, oh. Oh, yan ha. Tinuloy ko na yung promise ko sa inyo. Nagiginig tayo. Ako ang sasagot ngayon. You're late. Hindi. Maga ka. Eto na naman tayo. Para tayong sirang plaka. Paulit-ulit. Yun at yun din. Parang nangyari na to sa ating dalawa nung araw nung magkasama pa tayo. Yun nga lang ibang pinag-uusapan. Pero ngayon, paulit-ulit pa rin. Hindi matapos-tapos. Tinawagan ako ni Vincent sa opisina. Manuel, ayoko sana nang pinupuslitan ako. Ayoko nang gumagalaw ka ng patago. Pati tuloy si Pinky na dadamay. Wala akong magagawa. Itinulak mo ako. As usual, ako na naman ang may kasalanan. Pwede ba, Manuel, tigilan na natin itong kagaguhan natin? Para tayong mga bata nag-aagawan sa isang laruan. Pumapayag na ako na magkasama kayo mag-ama. Thank you. Sandali. Bago ka mag-thank you, patapusin mo muna ako. Pumapayag ako sa isang kondisyon. And with your personal guarantee na hindi mo isasama si Sandra sa kahit na ano pa mang lakad ninyo mag-ama. I have nothing against her. But still, I have nothing to do with her. May question ka ba? Walang masamang ginagawa si Sandra sa bata. Malamang. Most likely. Dalawa kaming babae sa buhay mo. Pero, isa lang ang ina ng anak mo. Ako yun. I'm not willing to share my son with your woman. Swapang ako pagdating sa pagmamahal ng anak ko. O ngayon, Manuel, gusto mo pa bang mag-thank you sa akin? O, Eman, dahan-dahan, pataba ka.
asawa mo. Mas bata pa sa anak niya kung kumilos. Gabi-gabi ang pagtulog mo. Dapat nagpapasalamat ka sa Diyos. Dahil napakaswerte mo. Ngayon ko lang nakitang ganyang kasayang anak ko. Eh kasi ngayon lang nakita ng anak mo na magkasama kayo ng daddy niya. Here. Wala, suko na tong panganay ko. Iakit ko na muna, baka dito pa matulog. Halika na. Dali na natin sa kwarto. Good night. Good night. Good night. Good night. O, Eman, ikaw rin, matulog ka na. Mamaya na lang, Mami. Bukas pa tayo uuwi. Huwag mo akong papahirapan sa paggising sa'yo. Sige na. Kaya ka pang takbo ng takbo. Pahinga ka na. Dito ka rin ba tutulog, Daddy? Di pwede. Maaga rin ako bukas eh. Good night, parents! Good night, Eman. Narinig mong sabi niya? Good night, ano raw? Good night, parents. Di ba parang ikaw kung ano nun sinasabi? Oh, malayo pa ang pagdadrive mo. Madilim dyan sa labasan, tsaka lubak-lubak yung kalye pagdating doon sa may bundok. When was the last time we were out of town together? Sa Puerto Galera. Kasama pa natin si Bart at si Nancy. And that was the time that 3 months ka with Eman. Kaya conscious ka at ayaw mo mag-bathing suit. Dahil malaking puson mo. Ano ka ba? Pati ba naman yun naalala mo pa? Oo naman. Tapos saan ba tayo nagpunta? Sa Boracay. Sino kasama natin noon? Hindi pa tayo kasal noon. Iba pa nga ang girlfriend ni Bart, di ba? Oo nga. At tumitili ka sa beach. Dahil sabi mo may nakita ka raw dikya. At takbo naman ng mga tao. Dahil naniwala sa'yo. Eh yun naman pala. Yun naman pala. Plastic lang yun na lumulutang-lutang na pinagbintangan kong jellyfish. Alam mong dapat natin gawin? Tayong tatlo. Mag-out of town tayo sa beach. Teka, marunong bang mag-swim si Eman? Well, hindi naman kailangan sa beach. Kahit saan, basta out of town. Parang pwede naman kasi. At bakit hindi? Pumayag ba siyang umalis ka na kasama kami? She will understand. Yun ang gusto mo mangyari. Marieta, bakit umabot sa ganito ang ating pagsasama? Sometimes I think that masyado pa tayong bata nung nagpakasal tayo. Parehong matigas ang ulo. Walang may gusto mag-giveaway sa isa't isa. Look, I never had the chance to tell you this before. Kaya sasabihin ko sa'yo ngayon. I'm sorry for causing so much hurt in your life. Believe me, pinagsisisihan ko ang lahat ng disappointments na binigay ko sa'yo.
Gabi na, Manuel. Mahirapan ka umuwi. Gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Paano ka makakatulog yan? Nagkakape ka pa? So how did it go? Okay. Did you see Marietta? Oo. Nagkausap ba kayo? Oo naman. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Baka nga i-brain scan bukas para malaman kung nadurog na yung clot. Siguro dapat sumabay ka na rin magpa-examine ng utak mo. Ma, huwag ka nang magsinungaling. Nadula si Aya. Sinabi niyang nagpunta kayo sa farm niya at doon mo pinapunta ang magaling mong asawa. Matino ka naman babae. Ewan ko, bakit hindi mo ginagamit ang utak mo? Ano ba ang pinakain sa'yo ng lalaking yan? At nawawalang lahat ang ulirat mo pag nariyan na siya. Ma, alang-alang na lang kay Eman. Yun na nga, alang-alang sa anak mo. Dapat magpakatino ka na. Ano ka? Para kang aso ni Manuel. Isang sipo lang, kailangan tumatakbo ka na sa tabi niya. Nakakawag-kawag pa ang buntot. Mama, huwag masyadong malakas ang boses niyo. Marietta, may ibang babae ng kinakasama ang asawa mo. Kahit kasal pa kayo, lumalabas na ikaw pang aasa-asang maging kabit ng may kabit. Ma, matagal na panahon na ako nakikinig sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi lasunin ang pag-iisip ko tungkol kay Manuel. Pero ma, nakinig pa rin naman ako sa inyo, hindi ba? Eh paano? Alam mo namang tamang lahat ng sinasabi ko. Walang kwentang nakakuha mong asawa. Ma, may sarili na akong buhay ngayon. May sarili na akong pag-iisip. Marami mga pagkukulang at kasalanan si Manuel. Pero wala naman taong perpekto eh. Kahit naman ang papanoon... Huwag mong ikukumpara si Manuel sa papa mo. Nandun siya sa bahay ng anak niya. He never denied it. Nor did he make an effort to hide it. Hindi. Nagsiselos ka sa anak niya. You know me better than that. Bakit naman ako may insecure sa bata? Sabi mo nga anak niya yun. Dapat lang mahalin niya. So what's the problem? I'm losing him. No, I've already lost him. Nasa Amerika pa lang kami ni Manuel. Nawala na siya sa akin. Sandra, kung hindi dahil sa'yo, hindi titinuy ang lalaking yan. You picked up the pieces for him. You gave him a new life in the States. You should fight for him. Fight? Fight for someone who won't even fight for you? I knew that the moment na magkita sila ng anak niya, that things would change between us. Na kapag nakita sila ni Marietta, magbabago ng lahat. And I was never so correct. So what are you going to do about it? Dumating na ba si Pinky?
Ay, nasa kwarto na po niya, nag-aaral na po. Mami, tignan mo yung toy na binili sa akin ng daddy ko. Oh, nasa ospital ka raw, sabi ni Pinky. Eh, magre-review siya ata para sa kanyang test bukas, kaya pinasamahan ko muna si Eman. Mami, look at the toy. Nag-dinner ka na ba? Itabi mo na yan. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Sabi ko sa'yo, matulog ka na eh. Ayan, nag-alit at si Mami. One last hug? Bye-bye, Daddy. Good night, Eman. Ang hilig pala magkwento ng batang yan. Grabe ang imagination. Manuel, ang pakiusap ko lang sana sa'yo. Huwag mo siyang madalas na binibigyan ng regalo pag nagpupunta ka dito dahil hindi maganda. Marietta, just give me a little bit more time to spoil my son. Alam ba niya na nandito ka sa amin? Ba't mo laging pinoproblema si Sandra? Wala. Why, what's wrong? May nangyari ba sa ospital? Si Conrad ba? No. Don't touch me. Marietta? Manuel, hindi mo ba nakikita itong ginagawa mo? Bakit bumalik ka pa? Bakit pumasok ka dito? Bahay na namin itong mag-ina eh. Mundo na namin to. Alam ko, naiintindihan ko na gusto mong bumawi sa anak mo. Okay. Pero hindi mo ba nakikita na nasasaktan ako? Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Marietta, I don't understand. You never understood. Pupunta ka dito, magdadala ka ng laruan sa anak ko, magpapalipas ka ng oras, uwi ka sa kanya. Naisip ko, ako ang tunay mong asawa, hindi ba? Ako ang nagpakahirap magpalaki dyan sa batang yan, mag-isa ko. Pero ako lang laging naiiwanan dito. Tapos sasabihin mo, you don't understand. Umalis ka na. Baka kung ano pang masabi ko na pagsisihan ko mamaya, ayoko. Umalis ka na. No. Sige na. Marietta, I miss you so badly. No. Don't do this to me. Marietta, I want to hold you. No. I want to. Ayoko. Ayoko. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa'yo. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang. Ikaw lang. Wala na ako ibang minahal, Manuel. Ikaw. Ba't ngayon ka lang? Nauna pa akong nakauwi sa'yo. Nakagaling. Ina Cynthia. At ano naman ang meron doon? Makakausap. Malubha yung kapatid ni Marietta. Yung father ni Pinky. Comatose na. Na-stroke yata muli eh. Kakabitan daw ng respirator. Ang babata ng mga anak noon.
That's why I was late. Sinamahan ko si Eman. Dahil nagpunta ng ospital si Marieta. I never stopped you from seeing your son or your ex-wife. Because I know how important they are to you. I never imposed on my own needs. Dahil alam kong marami ka pang kailangang isettle sa past mo. Pero gusto kong malaman mo. Buhay pa ako. Nandito pa ako. Sandy, why are you saying these things? Akong may tanong sa'yo. Kailangan mo pa ba ako? Sandy. I'm not asking if you love me. Gusto ko lang malaman kung kailangan mo pa ba ako. Of course I do. Dad. Daddy. Dad. Mahal na mahal ko kayo. Daddy. Conrad! 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 Daddy! Nakikiramay kami, Marieta. Salamat, ha. Kung may kailangan ka, magpasabi ka lang, ha? Kailan ka ba babalik sa opisina? Maghahabol muna ako ng tulog. Alam mo naman, this past few days. Gising ka lang, ha? Okay ka lang. My condolences. Thank you. Excuse.
Bakit siya nagpunta sa chapel kagabi? Mga kaibigan rin niya ang kuya. Nakikiramay lang siya, pati na rin kay Ate Emmy. Siguraduhin mong hindi ka na masasaktan. Minsang nagawa ng lalaki yan. Makakayanan pang ulitin. Ayoko meron akong anak na nasasaktan. Hindi naman sa nakikialam ako sa buhay ninyo eh. Ayoko lang nang nahihirapan ng sino man sa inyo. Dahil doble ang nararamdaman kong hapdi. Alam ko, Ma. Dapat, tinapos mo na yung linggo bago ka pumasok. Tignan mo yung itsura mo. Mas mahihirapan naman ako pag tumambak yung trabaho. Nag-uusap pa ba kayo ni Manuel? Araw-araw dinadalaw niya yung bata. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Sige, mauna na kami. Sabi ng assistant mo, nandito ka raw. I'm sorry about your brother. I'm not sure if this is the right time to talk. But I have to make very important decisions soon. And this can't wait. Mahal mo pa ba siya? Teka muna, sandali lang. I just want you to answer the question, please. Will you take him back? Ewan ko, hindi ko pa alam. I want you to know that he loves you very much. At ingat na ingat siyang huwag ipakita sa akin ang nararamdaman niya sa'yo. Pero hindi na kailangan. Alam ko na, ang pinaka-importanting parte ng buhay niya ay tinatago niya para sa'yo. At para sa inyong anak. Why are you telling me all this? Because I want you to know. I never doubted na minahal ako ni Manuel. But he never stopped loving you. Take care of him. Anong ibig mo sabihin? Wala sa akin ang kaya mong ibigay kay Manuel. Kung gugustuhin mo. Andy, what's the meaning of this? If you wanna be useful, just help me pack. Tumawag na yung travel agent. Chance passenger nga lang ako eh. Pero may nag-cancel na pasahero. Wait a minute.
I'm going back to San Francisco. Anong ibig mong sabihin? I'm going home. Sandy, you are home. No, you are home. Pwede ba bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit biglang-bigla ka lamang alis? Hindi ito bigla ang desisyon. Matagal ko itong pinag-isipan. But why? Dahil wala na akong lugar sa buhay mo. And as long as I'm here, you'll never be happy. You'll never be able to choose. That's why I'm deciding for you. Sandy, you can't end it this way. I need you. I don't know what I'll do without you. Huwag mo na akong pahirapan. Sinasabi mo lalo lang akong nahihirapan. You may say that you need me, but you need them more. Bumalik ka na sa kanila. Hintuin mong ako lang Manuel, kahit kailan hindi ko pinagpilitan ang sarili ko. Wala kang obligasyon sa akin. May obligasyon ka sa kanila. Sandy, don't do this to me. Can't you see? I'm doing this because I love you very much. I'm doing this for you. I do not deserve you. Tama na. Tulungan mo na lang ako mag-impake. Oh, Manuel, bakit hindi kayo pumasok na mag-ama dun sa loob? Nagmantumantok kami ng anak ko. Mami, umalis na daw si Tita Sandra. Pumunta na daw ng States. Ah, ganun ba? Bakit? Maniniwala ka ba kung sasagutin ko yung tanong mo? Hindi na nga siguro. Pinuntahan na niya ako eh. Nagkausap na kami. Hinarap ka ni Sandra? Kailan? Sa amin na lang yun. Daddy, uwi ka rin ba sa States? Aalis ka na naman ba? Depende yan sa mami mo. Marieta, kailangan ko pa bang umalis? Bakit akong tinatanong mo? Ako ang nagtatanong. Just give me your answer. Gusto mo bang umalis ako?